Guys. Hindi. Ayan na yun, sarap. Oh. Inatake lang ng Russia ang isang bansa ng NATO. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta mga mumurahing drone na naligaw ng landas. Isa itong missile na Ka-100 at isa ng Russia. Isa sa pinaka-advanced na cruise missile ng Russia ito. Kaya maliit ang posibilidad na aksidente lang ito. Heto ang bahagi na kakaunti lang ang nakakaalam. May isang tao na kita itong paparating ilang linggo na ang nakalipas. Detalyadong isinulat niya ito bago pa mangyari. Sa video na ito, tatalakayin natin kung sino siya at bakit itinuloy ng Russia ang pag-atake kahit nabunyag na plano nila. Umaasa si Putin na ito ang magpapatahimik sa Poland. Baka tumigil na ang Poland sa pangtulong sa Ukraine at mag-focus na lang sa sariling depensa. Pero kabaligtaran ng nangyari at yon pa lang ang unang planong bumalik sa kanya. Ganito kasi, nagpadala si Putin ng assassination squad sa Ukraine para lutasin ang personal na alitan, pero nabigo rin ang misyong iyon. Sa ngayon, halos lahat ng ginagawa ni Putin ay nauuwi sa kabiguan. Gumuho na ang Crimea. Nawawala ang mga bodega ng Russia sa bilis. Na kailangan kong suriin, pangmuli ang mga numero. Sa loob ng Russia, hindi na lang basta reklamo ang mga tao. Ngayon, may mga sinasabi na sa live TV na di mo akalaing mangyayari noong isang taon. Ako si Sam at ito ang Business Basics. Simulan na natin sa pinakamalaking balita ngayong linggo. Inatake ng Russia ang isang bansang kasapi ng NATO. Isang Russian cruise missile ang nagdulot ng malaking butas sa Poland, 60 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Tinawag ito ng opisyal na pahayag bilang isa pang halimbawa ng walang pakundangang kilos ng Russia. Wala ba talagang pakundangan ito? Isang buwan na ang nakalipas mula nang maglabas ng ulat ang intelihensya ng Amerika na may ganitong babala. Nangyari ito noong simula ng Hulyo. Tingnan ninyo, nagbabala ang US na posibleng atakihin ng Russia ang Poland para subukan ang katatagan ng NATO. Direktang inabot ng US intelligence kay Pangulong Andrzej Duda ng Poland ang babala nung simula ng nakaraang buwan. At maraming detalye ito. Bago ko talakayin ng mga detalye, tandaan ninyong nakita na natin ang ganitong pangyayari noon. Noong 2022 at sa katunayan, maging noong 2021, sinasabi na ng US intelligence sa Ukraine at sa Europa na nagpaplano si Putin ng isang ganap na pananakop. Ang mga komandante ng Russia mismo ay hindi pa alam ito noon, pero alam na ito ng US intelligence. Para bang nababasa nila ang isip ni Putin o kaya ang kanyang mga liham? May tao silang malapit kay Putin na nagbibigay ng impormasyon, pero nagkaproblema dahil sa digmaan sa Iraq at mga nangyari noon. Ang ilang malalaking kaalyado tulad ng Alemanya ay hindi naniwala sa sinasabi ng US sa Europa. Akala nila ay isa lang itong panlilinlang ng Amerika. At ang Ukraine, hindi rin sila lubos na naniwala. Pero sa kasamaang palad, kung titingnan natin ngayon, alam natin hindi ito panlilinlang. Inatake talaga ni Putin ang Ukraine at nagpapatuloy pa rin ang pananakop na yon. Sa kabutihang palad, dahil sa pag-aalinlangan ng mga kaalyadong Europeo at Ukraine, naging hindi ganong handa ang Ukraine dahil hindi pinaniwalaan ang mga babala. At alam mo ba? Sa simula ng buwang ito, tama ang US intelligence. Kaya ipapakita ko sa iyo ang lumabas na ulat. Ayon sa intelligence, pinag-aaralan ng Russia ang ilang senaryo ng pagsimula ng gulo laban sa Poland, kabilang ang aksidenteng pag-atake ng drone sa mahalagang infrastruktura. Tulad ng isang planta ng kuryente, isang bagay na talagang napakahalaga. Isa pang senaryo ay airstrike para pagganahin ang depensa ng himpapawid ng Poland malapit sa hangganan. Pinakamatindi sa ulat ay aktual na hybrid na pag-atake sa hangganan. Sa senaryong ito, tatawid ang mga tropang Ruso papasok sa teritoryo ng Poland. Ang bersyon nito ay parang magpapanggap ang Russia na bumagsak ang isa nilang helicopter o jet sa Poland dahil daw sa GPS failure na kunwari inosenteng pagkakamali lang. Pagkatapos, magpapadala ng rescue mission at tatawid ang mga tropang Ruso sa hangganan para iligtas ang kanilang mga tao. Pero hindi na sila umaalis. Sa huli, sinasakop na lang nila ang teritoryo ng Poland. Alam ko parang katang-isip ito, pero tandaan mo, ito rin ang bansang naniwala na masasakop nila ang Ukraine sa 3 araw lang. Bukod pa dyan, Russia lang ang nag-iisip ng mga posibleng gawin. Ito na siguro ang pinakawalang sasay na ideya nila. Sa senaryong ito, pipigilan ng US o iba pang NATO allies ang Poland na gumanti sa mga tropang Ruso sa teritoryo nito. Pagkatapos, makikipagnegosasyon ang Russia sa NATO at Estados Unidos para magkasundo na paalisin ang tropang Ruso sa NATO territory. Sa negosasyong iyon, simple lang ang hiling ng Russia. Itigil ng mga bansang kanluran ang suportang militar sa Ukraine. Kung pumayag lahat, aalisin ng Russia ang tropa
at makukuha nila gusto nila. Titigil ang tulong ng kanluran sa Ukraine. Parang katang-isip ito at may butas din ang ideyang ito. Una, hindi kakayanin ng Russia ang isang malawakang digmaan laban sa NATO ngayon dahil abala ang mga tropang Ruso sa isang 3 araw na espesyal na operasyong militar na ayaw ni Putin pag-usapan. Ngayon, syempre, ayon sa Russia, ang pinakamagandang senaryo sa sitwasyong ito ay mapahina nila ang soberanya ng Poland at magmukhang mahina ang NATO. At pinakaimportante, maputol ang suporta ng kanluran sa Ukraine. Magagawa ito nang hindi kailangan ng tradisyonal na digmaan o dagdag tropa at kagamitan mula Russia. Ngayon, syempre, kaya pagkatapos nating pag-usapan, alam mo na, nakuha ng Russia ang lahat ng gusto nila nang hindi nagkakaroon ng tradisyonal na digmaan. Dito na tayo papasok, okay? Ngayon, syempre, yan ang plano ng Russia. Ngayon, tinanong ang NATO tungkol dito at talagang binanggit nila ang 2 particular na lungsod, mga lungsod ng Russia na kanilang tatargetin. Ngayon, bago natin talakayin ang sagot ng NATO, mag-isip tayo kung bakit Poland ang pinipili ng Russia at hindi ibang bansa tulad ng isang bansang Baltiko. Dito natin dapat balikan ang nangyayari sa pagitan ng Poland at Ukraine ngayon. Mas mahina na ngayon ang relasyon ng 2 bansa kaysa noong 1 taon. Kaugnay ng isang pangyayari noong 1943. Alam mo, kamakailan lang, pinanggalanan ni Zelensky ang isa sa mga unit militar ng Ukraine sa pangalan ng isang Ukrainian nationalist na lumaban sa Soviet Union noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pangalan ng taong ito ay Bandera at gusto niya ng isang malayang estado ng Ukraine at matindi niyang nilabanan ang mga Soviets para dito. Sa Ukraine, hinahangaan siya. Ngunit konektado rin siya sa malawakang pagpatay ng mga etnikong Polish na sibilyan noong 1943. Para sa Poland, malaking historical na trauma ito. Kaya nang pinangalanan ni Zelensky ang isang unit sa pangalan ng taong kinamumuhian ng Poland pero mahal ng Ukraine, naging isang isyung naghahati sa 2 bansang ito. At nakita yon ng Russia at umaasa ang Russia na mas palalalain pa ito at gawing mas malalim ang hidwaan. Ito ang dahilan kaya tinarget ng planong Ruso ang Poland. Pinakamainam para sa Moscow na makuha ang gusto nito. Ngunit may sagot ang NATO sa plano ni Putin. Ayon sa isang NATO commander, kung magsimula ang Russia ng direktang pang-uudyok, sasagot ang NATO. Narito ang 2 lungsod na target ng NATO. Una, mga pag-atake militar sa Kaliningrad. At maaari ring puntiryahin ang mga naval base ng Russia sa St. Petersburg. Malino na sinasabi ng NATO sa publiko na kung susubukan ninyong gawin ito, hindi ito mangyayari gaya ng inaasahan ninyo. Masama ang kalalabasan nito para sa Russia. Bakit pa rin itinuloy ni Putin ang missile attack sa Poland? Kahit alam ng lahat ang plano niya at alam niyang hindi tutugon ang NATO ayon sa gusto niya. Dito tayo dadako sa kamakailang pag-atake. 1 buwan matapos lumabas ang ulat, isang Russian cruise missile ang tumawid sa Poland at bumagsak malapit sa isang baryo. Nagdulot ng 10 metrong lalim na hukay. Sa video, makikitang malapit ito bumagsak sa mga bahay. May mga tao ron. Mabuti na lang, walang nasaktan sa pag-atake at sa bakanting lote lang bumagsak ang missile. Kung kaunti lang ang diferensya, baka pinag-uusapan na natin ang mga nasugatan o namatay sa isang bansa ng NATO dahil sa Russian missile. Hulaan mo? Hindi ito tiningnan ng gobyerno ng Poland bilang simpleng pagkakamali. Nakikita nila itong simula ng mas malaking plano ng Russia. Kaya hinihikayat ng security center ang mamamayan na maghanda para sa mga susunod pang pag-atake, mag-impake ng emergency bag at alamin ang malapit na silungan at i-download ang mga opisyal na gabay sa kaligtasan. At hulaan mo, kung iisipin mo lang ito ng lohikal, may saysay na asahan na magkakaroon pa ng mas maraming pag-atake sa lalong madaling panahon. Isipin mo, tingnan mo lang ang pattern. Una, nagpakawala ang Russia ng ilang di umano'y aksidenteng drone at pagkatapos ay mga missile. Pero walang malakas na tugon mula sa Ukraine. Kaya magpapatuloy ang Russia sa pagtaas ng tensyon hanggang matukoy nila ang limitasyon. Hindi ko sinasabi na kailangang atakihin ng NATO ang Russia. Maaring depensibong hakbang lang ito. Pero pinapakita sa Russia na hindi natatakot ang NATO. Heto ang halimbawa mula sa kapwa YouTuber. Maaring magdeklara ang NATO ng depensibong no-fly zone gamit ang kanilang mga jet at missile. Sabi nila, babarilin nila ang anumang lumilipad na sasakyan na papasok sa kanlurang Ukraine dahil malapit na ito sa kanilang hangganan. Basta may pahintulot ng Ukraine. Sapat na itong senyales at kahihiyan para kay Putin na dapat tigilan na ng Russia ang ganitong gawain. Sa kabutihang palad, kahit walang sagot mula sa NATO, pumapalpak na ang plano niya sa Poland. Tingnan mo. Tandaan, layunin ng planong ito ng Russia na takutin ang Poland para hindi suportahan ng Ukraine. Alam mo ba ang ginawa ng Poland matapos ang missile strike? Ngayon, iniisip ng Poland na magbigay pa ng Patriot missile sa Ukraine matapos matamaan ng Russian missile ang Poland. Kaya taliwas ito sa inaasahan ng Kremlin. Patugtugin natin ang Curb Your Enthusiasm music para ipaalam kay Putin ang sitwasyon. Sa malas,
Para kay maliit na Vladimir, hindi lang ito ang pumalyang plano ngayong linggo. Heto ang tinutukoy ko. Simula nang magsimula ang digmaan, sistematikong tinutugis ng Ukraine ang mga general, opisyal ng gobyerno at opisyal militar ng Russia na gumawa ng krimen sa digmaan sa Ukraine. Ilan sa mga general na yon ay namatay. Ilang milya lang ang layo mula sa Kremlin. Hindi na sila ligtas kahit sa mismong kabisera ng Russia. Na yon, syempre, dahil dito, gusto ni Putin gumanti. Kaya nagpadala siya ng tao para patayin ang Ukrainian commander sa Ukraine. Pero hindi ito nagtagumpay. Kamakailan, kinumpirma ni Zelensky ang tangkang pag-atake kay commander ng Kharkiv na si Ihor Obolensky. Ang umatake at ang kanyang kasabwat ay naaresto na. Patuloy pa rin ang mga proseso ng investigasyon. Sinuri ko ang tangkang pagpatay na ito at muntik na itong magtagumpay. Ipapakita ko sa inyo ang ibig kong sabihin gamit ang footage ng Ukrainian na nagtangkang gawin ito, na nilapitan ng mga Russian handler na nagpapanggap bilang SBU. Sinabihan siya ng mga Russian handler na nagpapanggap ng mga tauhan ng Ukrainian Security Services na traidor ang target niyang komandante at dapat patayin. Naniwala siya sa Russian handler, nilapitan ng komandante at tinutukan ng baril sa likod. Sa kabutihang palad para sa lahat, na-jam ang baril. Swerte rin para sa taong may hawak ng baril dahil talagang naniwala siyang tumutulong siya sa Ukraine kahit sa totoo lang ay hindi. Kaya sa kabutihang palad, hindi pumutok ang baril at muli na namang nabigo si Putin. Mukhang nagiging uso na ito. Lahat ng ginagawa ni Putin ay hindi ayon sa plano at napapansin na rin ito ng mga Ruso. May mga propagandista at karaniwang mamamayan na nananawagan sa mga opisyal na magbitiw at umalis ng bansa. Gusto nila ng bagong leader para makaalis sa gulong gawa ng mga elitista. Mamaya, papanoorin natin ang clip na yan. Pero bago yan, gusto ko munang ipakita sa inyo ang headline na talagang ikinagalit ko. Tingnan ninyo, talagang nakakabigo. Kaunting konteksto. Napag-usapan na ito dati. Pero matagal nang nagpapadala ang Iran ng drone parts sa Russia. Kamakailan, may kargamentong barkong nagdala ng mga bahagi papuntang Russia sa Caspian Sea. Hulaan mo? Nadiskubre ng Ukraine na nagpuslit ng armas ang barko papuntang Russia, kaya inatake at pinalubog nila ito. Para sa Ukraine, ginawa nila ito para iligtas ang mga Ukrainian. Dahil kapag nakuha ng Russia ang mga yon, gagawa sila ng drone at ipapadala nila ito para atakihin ang mga apartment building sa Ukraine, mga mall sa Ukraine, at kung ano-ano pang pwedeng atakihin ng Russia. At hulaan mo kung ano ang headline ng New York Times. Tingnan mo. At syempre, hindi lang ito New York Times. Marami ring mainstream na pahayagan ang naglabas ng katulad na headline. Tingnan mo, ayon sa headline, ang pag-atake ng Ukraine sa mga barkong Iranian ay nagpapakita ng posibleng paglala ng dalawang digmaan. Tinawag pa nila itong simula ng ikatlong digmaang pandigdig. Habil pinabagsak ng Ukraine ang barkong may dalang armas papuntang Russia. Minsan nakakabasa ako ng mga headline na parang hindi nila sinusubaybayan ang parehong digmaan na sinusundan natin. Isipin mo kung ano na ang nangyari mula nang simulan ni Putin ang kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Nagpadala ang North Korea ng tropa sa Europa para tulungan ng Russia laban sa Ukraine. Ikatlong digmaang pandaigdig na ba ito? Tandaan, matagal lang nagpapadala ang Iran ng Shahed drone. Nagpapadala na sila ng mga missile sa Russia. Nagpadala pa sila ng mga Iranian na inhinyero sa Russia para makapagtayo ng mga pabrika na magagamit ng Russia para gumawa pa ng mas maraming drone. Mas maraming Shahed drone. Bukod dito, tinutulungan ng China ang Russia na iwasan ng parusa para magpatuloy ang digmaan nila sa isang bansang Europeo. Tunog ikatlong digmaang pandaigdig. Na bang lahat ng yon? O ganoon lang ba kapag tinamaan ng Ukraine ang isang barkong pangkargamentong militar ng Iran at biglang pinag-uusapan ng lahat na baka ang bansang nagtatanggol sa sarili ang magsimula ng ikatlong digmaang pandaigdig? Ito rin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin dito. Dahil minsan, parang kapag nagbabasa ka ng mainstream media, hindi nila tinitingnan ang digmaan mula sa parehong pananaw na tinitingnan ko at tinitingnan ninyo. At ito mismo ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang ginagawa natin dito. Minsan, kapag nagbabasa ka ng mainstream media, parang iba ang digmaan na sinusundan nila. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin pindutin ang subscribe button sa ibaba. Maniwala ka man o hindi, milyon-milyong tao ang nagbabasa ng New York Times at Washington Post. Mas marami kaysa sa nanonood ng channel na ito. At hindi nila maayos na naiulat ang depensa ng Ukraine. Habang dumarami ang subscribers, lalo tayong lumalago at mas marami tayong naabot. Kaya natatalo natin ang propaganda ng mainstream media. Yan ang dahilan ng Basics Insider. Paiikliin ko na ito dahil baka nagsasawa na kayo sa paulit-ulit kong pag-promote. Ang Basics Insider ay membership na pwede kang sumali kahit saan. YouTube, join button sa ibaba, basicsinsider.com, Patreon o Substack kung saan mo gustong suportahan kami. Kapalit nito, makakakuha ka ng mahalagang bagay. Araw-araw, nag-a-upload kami ng eksklusibong mga video na hindi namin mailalatala sa YouTube dahil umaasa ito sa mga advertiser. At may mga bagay na ayaw ng mga advertiser na pag-usapan namin. Tulad ng kung ano ang nangyayari sa mga frontline. Kung ano mismo ang nangyayari. Paano lumalaban ang mga Ukranyano. Paano ipinagtatanggol ng mga Ukranyano ang kanilang sarili. Gusto naming i-cover ang realidad ng digmaan. Dinadala namin sina Chuck Farr, veteranong may karanasan,
para ipaliwanag ang nangyayari at matutunan natin mula rito. Kaya naman gumawa kami ng membership na ito, kung saan maaari naming ilatala ang kahit anong gusto namin nang hindi nag-aalala kung may advertiser na, alam mo na, limitahan ang aming video o gawing hindi ninyo ito mahanap. Kaya kung gusto ninyong suportahan ito at magkaroon ng access sa eksklusibong nilalaman, maaari ninyo itong gawin ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa join button o pagpunta sa Basics Insider o sa aming Patreon Substack. Nasa ibaba lahat ng mga link. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit bumabaling ang mga Ruso laban sa sarili nilang gobyerno. Balikan natin ang mga ipinangakong clip. Una, may propagandista ng Kremlin na nagsasabing, "Oy, may kudeta bang magmumula sa punong ministro ng Rusya na papalit kay Putin at magliligtas sa bansa?" Yan ang usapan sa mga palabas sa Rusya. Pakinggan ninyo. Ang usapan ay kung paano pinaigting ang Tungkol tensyon. ito sa pagpapalala ng tensyon sa lipunan. Hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, sinusundan ko ang wala talaga akong maintindihan. Mga pare, sinusubukan nyo bang panatilihin ang katatagan? O sinusubukan nyo bang galitin ang mga tao ng husto? Ano ba talaga yon? May kudeta na ba o wala pa? Sa teorya, may ganito. May bersyon na sinasabi ng ilang tao na si Kiriyenko ay naghahanda ng kudeta. Sa anumang oras, siya at ang kanyang grupo ay papasok at lahat ay magiging masaya. Hindi ko maintindihan. Plano ba niyang sakupin? Isang nasunog na tiwangwang na lupain. Plano ba niyang pumasok sa sitwasyong ganap na magulo at walang batas o baka ako'y inosente at kulang sa alam. Guro ako ng kimika, hindi historiador, pero ang kwentong ito ay talagang katawa-tawa para sa akin. Para sa akin, lubos na kalokohan ang kwentong ito. Tandaan ang sinabi ko sa simula ng video. May ilang Ruso na nananawagan sa mga opisyal na magbitiw at lisanin ang bansa. Ang iba ay binabanggit pa ang istilong Bolshevik na pagbitay sa mga sumisira sa bansa. Ganyan na ang lagay ng impormasyon sa Rusya ngayon. Tapos, si Wildberry Seller ay nagsasalita tungkol sa hirap ng mga ordinaryong tao. Ang mga elitista at opisyal sa Rusya ay namumuhay ng marangya kahit gumagawa sila ng desisyong sumisira sa bansa. Pakinggan ito. Tapos pag-usapan natin ang mga kamakailang pag-atake. Mga kamakailang pag-atake laban sa mga bodega ng Rusya na isinagawa ng Ukraine nitong mga nakaraang araw. Heto ang clip. Parang nagiging malagim na tradisyon na ito. Nagsimula ang araw sa balitang may isa na namang winasak na bodega ng Wildberries. Nasusunog na yon ang Penza. Kahapon, Kazan naman, iyan na ang ikawalo o ikasiyam na bodega na yon. Malapit na tayong umabot sa kalahati ng logistics ng Wildberries. Nasira sa nakalipas na 1.5 linggo. Ang talagang masama ay may mga taong nasaktan. May mga naging biktima. Физически есть жертвы. Matinding pagkalugi ang naranasan ng mga negosyante. Problema rin ito para sa Wildberries. Maraming tao ang apektado dahil may sumusuporta sa supply chain. May mga tao na gumagawa ng mga produkto. Mayroon ding iba na nagdadala at naghahatid ng lahat. May mga namamahagi ng order sa pickup point, kabilang ang mga may-ari nito. Napakaraming trabaho niyan. At mukhang hindi pa hihinto agad ang trend na ito. Kabaligtaran pa nga, lalo pa itong lalala. Nakakatakot at nakakagalit ang pinsala at laki ng sakunang ito. Hindi pa nga nakalublob sa Dahil pool sa buong nangyayari buhay. ito at tayo ang kailangang dumanas nito. May mga dahilan para dito at ang mga taong responsabale sa pagbagsak na ito habang nangyayari pa ay mas kaunti ang nararamdamang epekto nito. Ang pasanin ay napupunta sa mga ordinaryong tao. Maramdaman nila ito sa kanilang sarili, iniiwan ito sa atin. Sa nakalipas na 2 araw, 2 pang warehouse ng logistics sa Rusya ang tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Iyon ay nagiging 18 na mga warehouse sa loob lamang ng 13 araw. Ang mga warehouse na ito ang tumutulong magpaandar sa makinarya ng digmaan na itinayo ni Putin. At ngayon, literal nang nasusunog ang mismong panggatong na yon. Sa totoo lang, sa huling video, tinanong ko kung bakit parang sobrang lakas ng pagkasunog ng mga gusaling ito. Sa ilang video, talagang naglalagablab sila. Nakuha ko naman ang sagot mula sa mga komento, tulad ng Amazon. Gumagamit ang Wildberries ng mga kahong papel sa paghatid ng lahat ng binili ng tao. Yung mga kahon na papel ay parang madaling panggatong. Kapag may apoy, mabilis silang magliyab, kaya nasisira ang buong gusali dahil lang sa ilang drone. May clip pa tayo. Tingnan ninyo yung bodega sa Volgograd na tinamaan 2 araw na ang nakaraan. Ganito ang hitsura ng lugar matapos mapatay ang apoy. At syempre, kapag nasusunog ang bodega, hindi natuwa ang mga Ruso tungkol dito. Kasi isipin mo, kung ikaw ay isang Ruso o kahit isang normal na tao lang, hindi naman kailangang nasa Russia ka. Pag binuksan mo ang bintana ng bahay mo at nakita mong literal na nasusunog ang iyong syudad, syempre, hindi ka matutuwa.
Panuurin mo ang video ng residenteng sobrang galit sa nakita niya. Nakakatakot ang sitwasyon. Napuntanto ko. Yung Aigrat. Alas 5 ng umaga, mga alas 4:30. Masusunog ang Kvoga. Oh, buhay silang lahat. Noon, At ngayon, ako. Tumingin lang ako sa bubong at tumayo at nanood. Ngayon lumingon ako. Nakatayo ako sa bubong, tumingin. dun sa malayo. At yun din, 5. Usok din talaga. malakihan. I-video ko ang lahat mula rito ngayon. Siya. Kung matagal na kayong nanonood ng channel, alam ninyong may laro ang mga Ukrainian tungkol sa mga refinery ng Rusya. Tuwing may refinery na tinatamaan ng Ukraine drone, gumawa sila ng bingo kung saan minamarkahan nila ang refinery na yon. Hulaan mo? Napuruhan na ng Ukraine ang industriya ng pagpipilo ng langis ng Rusya. Lumilipat na sila ngayon sa mga bodega ng Russia. At may bago na naman silang laro, Warehouse Bingo. Tingnan mo kung ano ang itsura nito. Ngayon, ang mga bodega na ito ay inayos ayon sa laki. At ang pinakamalaki ay yung nasa rehiyon ng Moscow. Hindi pa tinatamaan yon, pero sigurado akong mangyayari rin agad yon. Ang pangalawang pinakamalaki sa rehiyon ay lubos na nawasak. Pangatlo, pang-apat, wasak. Ang panglima ay tinamaan na, pero hindi pa tuluyang nawasak. Kaya nasira na, pero hindi pa wasak. Pang-anim, wasak. Makikita mo rin ang iba pa. Sa kabuuan, 10 sa 24 pinakamalalaking bodega ang nawasak at 3 pa ang nasira. Tingnan natin kung gaano katagal bago tayo makabingo. Sa kabuuan, mahigit 15% ng kapasidad ng bodega ng Valbury ang napinsala dahil sa mga pag-atake ng drone sa Rusya. Mula noong Hulyo 18 nang magsimula ang kampanyang ito. 8 o higit pang bodega ng mga pamilihan na may kabuuang sukat na 860,000 metro kwadrado ang naapektuhan. Sa tingin ko, halos kasing laki o doble pa ng Monaco ang lawak nito. Katumbas ito ng 15.4% ng kabuuang kapasidad ng bodega ng kumpanya. Sabi ng medyang Ruso, pinakamalaking pinsala ay sa mga bodega sa rehiyon ng Moscow, na pangalawang pinakamalaki. Isa pa sa rehiyon ng Ryazan. May sunog din sa ibang pasilidad sa St. Petersburg at sa sinakop na Simferopol. Narito ang mapa. Makikita ninyo lahat ito. Mapapansin ninyo, ito ay halos kanlurang Rusya at parang negatibo ng heograpya ng Rusya. Marami sa mga tao, ang karamihan ng mga tao sa Rusya ay nakatira sa kanlurang bahagi ng bansa, kahit na napakalaki ng bansa. At ibig sabihin nito, lahat ng sentrong pang-ekonomiya, lahat ng mga bodega, lahat ng mga negosyo, nasa kanlurang bahagi sila. Mas madali para sa Ukraine na maabot sila kaysa sa mga nasa silangan. Hindi ko sinasabing walang tao sa silangang Rusya, pero karamihan ng mga Ruso at ekonomiya ay nasa kanluran. Kaya mo nakikita lahat ng pag-atake sa maliit na lugar na ito. Ngayon, may nakakatawang meme sa social media ng Rusya. May ilang Ruso na nagsasabi, "Teka, baka pwede nating ilipat ang mga bodega sa ilalim ng lupa." At isa sa mga komento tungkol sa ideyang ito ay nagsabi, baka kailangan ni Putin na magbigay ng kaunting espasyo sa kanyang bunker para mapaglagyan natin ng ilang supply. Duda ako na papayag si Putin na may pumasok sa kanyang bunker. Pero yan ang tinatawanan ng mga Ruso ngayon. Bukod pa rito, may isa pang nakakatawang balita mula Rusya na kailangan ng dagdag na konteksto. Alam nyo naman kung paano ang eBay parang Amazon. Hindi talaga siya katulad ng Amazon, pero medyo pareho. Sa Rusya, may isa pang kumpanya na tinatawag na Ozon, na halos katulad ng Amazon, parang Wildberries. Mas maliit ito, kaya maliit na kakumpetensya. Pinipinturan na ngayon ng Ozon ang bubong ng mga bodega nito. Tingnan, nakasulat. Hindi ito Wildberries. Pakiusap, lumipad ka palayo, mahalaga. Ang Ozon, gaya ng Wildberries, ay tumutulong din sa militar ng Rusya sa logistics at iba pa. Kaya duda pa rin ako kung gagana ito. Sigurado akong aatakehin ng mga drone ng Ukraine ang bodega balang araw. Nakakatawa rin ito ang balita ng media sa Rusya. Ganito na ang kalagayan ng Rusya ni Putin ngayon kung saan ang mga kumpanya, imbes na umasa sa sarili nilang gobyerno para protektahan ang kanilang negosyo, sinasabi na lang nila, "Oy, hindi kami Wildberries." Sige lang, tuloy lang, dumiretso ka lang. Balik tayo sa Wildberries. Mukhang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Rusya ay balak umalis o ilipat ang operasyon palabas ng bansa para sa mas ligtas na kalagayan. Tingnan mo ang balitang ito. Sabi ng media sa Russia, nagmamadaling maghanap ng bodega sa Kazakhstan ang Wildberries dahil sa drone attack ng Ukraine. May isa pa akong nabasang mahalagang bagay kamakailan. Kailangan ko pang talakayin ang mga bodega
na madaling mapalitan ng kumpanyang ito. Ngunit mas mahirap palitan ang mga manggagawa. Katulad ng Amazon, tiyak na malaking employer ito sa Rusya. Sa ngayon, may positibong aspeto sa mga ginagawa ni Putin sa ekonomiya. Mababa lang ang unemployment rate sa Rusya, mga 2% lang. Kung titingnan ang kasaysayan, hindi ganyan ang kalagayan sa Rusya. Karaniwan, mataas ang unemployment. Pero ngayon, isipin mo, may 1 milyong tao na lumalaban sa frontlines. Malamang mas marami pa dyan. 1.6 na milyon na ang casualties. Bukod pa rito, 1 milyong tao ang umalis nang subukang immobilize ni Putin ang bansa noong 2022. Maraming dating bahagi ng workforce ang umalis ng bansa. Kaya sobrang baba ng unemployment sa Rusya. At kung isa ka sa mga naghahanap ng trabaho, madali kang makakahanap ng trabaho. Kaya ngayon, yung mga manggagawa sa Wildberries, nakikita nila kung ano ang nangyayari sa mga warehouse nila, di ba? Minsan, hindi pa nga sila nabibigyan ng babala. Tulad ng ilang mga video na lumalabas mula sa Rusya, nakikita natin ang mga manggagawa na nagtatakbuhan palabas ng mga warehouse habang tinatamaan ng mga drone ang mga warehouse. Nasaan ang babala tungkol sa mga drone? Alam naman nilang may kampanya ang Ukraine laban sa mga warehouse. Sa tingin ko, dapat may abiso para sa mga manggagawa. Dapat kayong lumikas. May paparating na drone sa lungsod pero di nila alam. Kung manggagawa ka sa warehouse, tinitingnan mo ito at parang siguro dapat na lang akong maghanap ng trabaho sa iba. Titigil na rin silang magtrabaho doon, kaya mahihirapan ang kumpanyang ito na ibalik sila. Lalo na kung duda ako kung kaya ng mga kumpanyang ito tapatan ng sahod ng mga pabrika o industriya ng depensa. Alam mo, mataas ang sahod sa mga kumpanyang pangdepensa sa Russia. Kaya mahirap hikayatin ang mga manggagawa na bumalik sa trabahong. Mas mababa ang kita at mas delikado. Sa ngayon, pag-aaralan pa natin ito sa hinaharap. Pero gusto kong makita kung paano tinatalakay ng Russian media ang mga pag-atake sa bodega. Pakinggan natin. May opinion piece ang Nizhny Novgorod kung ano ang dapat gawin sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga bodega sa Russia. Ang araw-araw na drone attack ng Ukraine sa buong bahagi ng Russia na nasa Europa ay kailangan ng mabilis, matibay at sistematikong tugon. Ipinapakita ng pagsusuri sa mga ulat ng Ministeryo ng Depensa ng Russia na mula pa noong simula ng 2026, higit 50 rehiyon ng Russia ang madalas atakihin ng mga bugso ng pag-atake na may 500 hanggang 800 drone. Sa digmaang panghimpapawid, may panibagong prente na lumitaw. Sunod-sunod na nasusunog ang mga bodega ng mga produktong civilian para sa online retail. Halimbawa, ngayong araw, ibig sabihin kahapon, ang bodega ng Wildberries sa rehiyon ng Ryazan ay inatake. Kailangan ng espesyal na atensyon. Ang malawakang digmaan ng Kiev sa mga pamilihan ay tila layong matinding guluhin ang pamilihang pangkonsumo ng bansa at pasiglahin ang inflasyon. Dagdag pa, nagdudulot ito ng matinding psikolohikal na trauma sa malaking bahagi ng populasyon at binabasag ang pundasyon ng araw-araw nilang pamumuhay. Maaaring magdulot ito ng kawalang kasiyahan sa lipunan at lokal na kaguluhan na posibleng makaapekto sa nalalapit na halalan. Una, kinakailangan agad na tulungan ang mga operator ng malalaking warehouse complex upang maprotektahan laban sa mga susunod pang pag-atake mula sa himpapawid ang mga pasilidad na lubos na vulnerable dahil sa laki, magiging bukas at madaling ma-access. Gayunpaman, may kalamangan ang warehouse. Ang malalaking bubong nila ay mainam gawing pinatibay na air defense point gamit ang lumang sako ng buhangin at searchlight. Angkop ang malalaking machine gun at mabilis na anti-aircraft gun. Pwede rin itong gawing launch point ng mga drone interceptor at lagyan ng pinatibay na mga instalasyong pamatay-sunog. Sa mga daan patungong bodega, kapag may alarma, posibleng magpalipad ng barrage balloons. Panahon na siguro para bumuo at magsanay ng mga sibilyang voluntaryong pangkat kontra drone. Kaya iyon ang susunod na hakbang sa Rusya. Magsanay ng voluntaryong pangkat laban sa drone. Pagkatapos, mapapansin nilang sanay na pala ang mga ito. Bakit hindi na lang sila ipadala sa unahan? Mas mabilis iyon dahil palaging kailangan ng Rusya ng tropa sa harap. Diba? Sigurado akong mangyayari yan. Ngayon, dahil sa usapang drone, may isa pa akong ipapakita. Mga Ukrainian na shotgun drone na kayang pabagsakin ang Russian drone sa air gamit ang shotgun. At muli, ito ay isang maikling bahagi, isang maikling clip mula sa mga karaniwang eksklusibang video na inilalabas namin para sa mga miyembro ng Basics Insider. Kung gusto mong mapanood ito palagi, pwede kang mag-member na yon sa pamamagitan ng join button, Basics Insider, o Patreon o Substack. Nasa ibaba ang mga link. Heto ang clip. Enjoy! Kaya? Meron kang? Ang meron ka ay problema sa kinetic impact kapag binabangga mo ang isang drone sa isa pa. Isa-isa ang palitan, hindi ganoon.
Alam mo, sa huli, hindi yon epektibo. Kaya may mas malaking drone tayo. Kadalasan, mas malaki ang Ukrainian drone na may shotgun kaysa drone na tinatamaan nito. Pare-pareho silang quadcopter. Nagsimula sila gamit double-barrel shotgun tulad ni Elmer Fudd. 2 putok tig isang barrel. Napaikli na nila ang semi-automatic na shotgun tulad ng Remington 1100. Sa bawat pindot mo ng gatilyo, may lumalabas na bala, kadalasan 6. Pwede mong gawing 8 ang magazine, pero para sa akin, 6 lang talaga. Hindi mo pa rin ginagamit ang buckshot kasi birdshot lang ang gamit mo. Hindi mo naman kailangang sirain ng husto ang drone ng kalaban para gawing, alam mo na, lumilipad na sining. Medyo astig ito. Isa itong sea drone. Oh, ayan na. Kaya ang evolusyon ng mga unmanned surface vessel, isang teknolohiya na pinahusay ng Ukraine, madalas na ngayon ay kaya nilang maghatid ng submunitions. Pero sa pagkakataong ito, nagdadala sila ng ibang mga drone. Makikita mong natuklasan na ang bagay na ito at operasyon ito sa liwanag ng araw. Halos tamaan na ito ng Russian drone. At heto na ang paparating na drone at boom! Hindi ko alam kung ano ang target na yon, pero mukhang matindi ang pagkasunog nito. Kaya mas mahaba ang guhit ng apoy na para sa akin ay senyales ng mabigat na fuel oil na nasusunog. Dahil kung gasolina ito, madalas itong sabay-sabay sisiklab pataas. Kung mas mabigat ang langis o lubricant, hindi ito agad nasusunog at gumagalaw lang sa lupa. Astig ito. Ganito ang paraan kung paano unti-unting nabawasan ng Ukraine ang depensa ng himpapawid sa Crimea. Kaya nagpapadala sila ng ganito sa gabi. Dahan-dahan lalapit sa baybayin at magpapakawala ng 1 o 2 drone. At aatakihin nila ang mga radar at sensor antenna in Russia. Nakikita mo ba yung malaking nakaangat na post doon? Yan ay para mapalawak ang saklaw, alam mo na, ng kontrol sa drone. Kaya pwede talaga itong maging na pwedeng iangat ang posting iyon para mailatag ang fiber optic cable at hindi ito mabasa ng tubig. Dahil magpapahintulot ito sa drone ang walang taong sasakyang pandagat na gumalaw sa paligid. Kaya hindi ito nakatali sa isang lugar. Lahat ng ito ay astig. Ang US Navy ang nag-develop ng teknolohiyang ito at ginamit noong panahon ko. Special Access Program ito at madalas ginagamit para sa reconnaissance. Alam mo, may ganitong gamit ang US Navy. Oo, kasi pinapanood nila ang channel mo, isinusulat iyon at sinasabi, kailangan natin ng ganito. Astig talaga ito. Sige, hinamaan ng Ukraine ang 170 merchant ships sa dagat ng Azov at dagat Itim. Ang dagat ng Azov ay nasa itaas dyan. Makikita mo itong 2 tanker. Nag-ulat ako tungkol dito para sa key post, Luiz at Banda, Luiz 1 at Banda. Katatapos mong makita ang posibleng putok ng kanyon mula sa eroplano na tumatarget sa drone na ito. Sige, hindi tumama pero umatras din ang eroplano sa pag-atake dahil masyado na itong lapit sa tanker. Kaya malamang iyon ay bomba na sinubukan nilang ihulog pero alam mo na, kalokohan. Ang pakay dito ay gawing hindi na operasyonal ang barko. Tinatamaan mo mismo ang barko sa gusto mong tamaan. Sa pagitan ng rudder post at ng tinatawag na packing land na siyang flange na nagpapahintulot sa propeller na umikot. Kaya kapag tinamaan ang barko doon, kailangang dalhin ito sa shipyard para ayusin. Isa pa, hindi nila sinadya ang pagpakawala ng langis at hindi rin nila layuning patayin ang mga tripulante. Ini-disable lang nila ito. Kahanga-hanga ang nagawa ng Ukraine. Pero lahat ng tanker na ito ay pinyatawan na ng mga internasyonal na sanction. Isa pa, nakaangkla sila malapit sa base ng hukbong dagat ng Russia sa Novorossiysk sa Silangan. Good luck. Kapag nakapasok ka at kumikita ng halos $43 milyong bawat karga sa ganitong kalaking tanker, inasahan mong tutulungan ka ng hukbong dagat ng Russia? Hindi mangyayari yun, pare. Gugustuhin man nila, hindi nila kaya. Pero hindi nila magagawa. Hilig ko talaga ang konting sabotahe sa dagat. Alam mo naman, doon ako nagsimula kaya ugat ko na yan. Astig talaga ang mga sea drone na to. Astig, pare. Alam mo, kaya nilang umabot ng 40 knots. Alam mo yon? Hindi naman nila kailangang laging magmadali. Gawa ito sa carbon fiber at hinala ko na may pintura rin ito na sumisipsip ng radar.
At kung may plataforma kang ganon, hindi ka matutukoy ng radar, pero minsan nakikita nito ang iyong bakas. Kaya babagalan mo ang takbo mo. Kaya halos hindi sila matukoy ng mga barkong ito. Oh, nung una akong sumali sa Navy, meron kaming patrol boat na tinatawag na Sea Fox. At may mga zigzag sa mga bintana nito. Kulay abo ito at ang hindi ipinapaalam tungkol sa Sea Fox ay lubos itong hindi nakikita sa radar. Hindi nila ito sinabi kahit kanino. At nung panahon ko, hindi kami makikita maliban na lang kung umaandar kami ng mga 35 knots at naglalabas ito ng parang mataas na wisik ng tubig at nahahagip ng radar ang wisik na nalilikha mo. Kaya iyon ay isang stealth na programang nakatago kahit nasa harap ng lahat. At kapansin-pansin, nagbenta sila ng 5 Sea Fox na patrol boat sa mga Israeli pero nilagyan nila ito ng mga piraso ng metal. Kaya talagang lumitaw sila sa radar. Medyo kakaibang diskarte yon. Pero sa mga sea drone dito, sa tingin ko, pareho lang ang teknolohiya na tinitingnan natin. Ilang kaya kailangan nito para pabagsakin ang isa sa mga tamper na ito? Pabagsakin, isa lang. Grabe, ang galing. Alam mo, sa isang barkong pandigma, meron kang... Alam mo, halimbawa, ang aircraft carrier ay isang malaking halimbawa. May 5,000 tao sa isang aircraft carrier. Mayroon kang 300 talampakang destroyer. Maaring may 200 tao doon. Dahil kailangan mong patakbuhin lahat ng sensors. Kailangan mong patakbuhin lahat ng armas. At kailangan mo ang natitirang crew para mag-ayos ng mga sira. At alam mo, itong barkong pangkalakal, kahit itong tinitingnan natin ngayon, malamang wala pa itong 30 tao sa loob. At alam mo, limitado ang kakayahan nila para sa damage control. Maraming langis yan. Oo, totoo, pero nakikinig sila. Hindi na sila nag-export ng distillates na yan. Hindi na sila nag-export ng gasolina o diesel. Hindi na nila makuha. Ang supply nila ay 65% mas mababa kaysa sa konsumo. At alam mo, parang simula na ito ng katapusan ng digmaan. Ganon talaga nararamdaman ko. Sige pare, sa tingin ko, may fighter jet na wasak sa tarmac. Torment. Oh, natatandaan ko to. Yan ay isang airstrike sa isang drone control point. Kaya nagkaroon ng malaking pagsabog na ganyan. At ito naman ang battle damage assessment. May fighter jet ng Ukraine na nagbagsak ng guided bomb sa target na ito. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon nito, pero inaasahan kong iyon ay isang kanal sa kaliwang bahagi ng larawan. Alam mo, ang katotohanan may airstrike ang Ukraine ay nagsasabi ng marami tungkol sa lokal na air superiority o dominasyon sa zero line. 4 na taon na ang lumipas. Ang Russia ay may, alam mo, air superiority sa Anman. Ngayon, nagpapalitan ang magkabilang panig ng lokal na panghingibabaw sa himpapawid. Karanawan, ang guided bomb ay inilan para sa mga command node at drone control point. Kaya makikita mo kung kukunin mo, alam mo kung nagtago ka roon, alam mo, baka makakita tayo ng medyas. Pero yun talaga ang layunin ng pag-atake. Glide bomb ba ito mula sa fighter? O sa tingin ko sa pagkakataong ito, malamang, alam mo, tinatawag nilang glide bombs. Napakabilis ng dating nito. Sa palagay ko, mas mukhang French AASM hammer bomb ito o isang uri ng GBU. Alam mo, yung dating tinatawag na JDAM. Alam mo, kakaunti lang ang flight surfaces nito, pero pwede itong i-guide. Sa maraming pagkakataon, yung mga Russian glide bombs, kamukha nila yung tinatawag na JDAM-ER. Yung mga Russian glide bombs ay nagbubuka ng mga pakpak at napakabilis gumalaw, pero baka makita mo pa rin sila. Parang GBU o hammer. Sobrang bilis nila kaya mahirap makita. Minsan naririnig mo na lang sila. Kung naririnig mo sila, malamang target ka na. Kaya hindi talaga maganda na marinig mo yon. Sige. Dito, may isang bagay na malaki na ang karanasan kong maging target nito. Alam mo, grad 21. Noong panahon ko, tinatawag itong Katyusha, pangalan na galing pa sa ikalawawang digmaang pandaigdig. At muli, kung gusto ninyong ipagpatuloy ang panonood ng episode na ito, maaari ninyong gawin yon sa pamamagitan ng pagiging miyembro. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.